Ang banal na Trinidad ay tumutukoy sa malalim na misteryo at kasaysayang pag-unlad ng doktrinang Kristiyano na naglalarawan sa iisang Diyos na umiiral bilang tatlong magkakasamang walang hanggan at magkapantay na persona, ang Ama, ang Anak si Hesukristo at ang Espiritu Santo. Ang doktrinang ito ay sentral sa pananampalatayang Kristiyano, ngunit hindi tuwirang nakadetalye sa Bagong Tipan, sa halip. Ito ay nabuo sa loob ng maraming siglo habang sinusubukan ng mga unang Kristiyano na maunawaan ang ugnayan ni Jesus at ng Diyos batay sa kasulatan at tradisyon. Ang mga sinaunang sulat Kristiyano tulad ng Didache at mga liham ng mga ama ng simbahan gaya ni Clemente ng Roma at Ignacio ng Antioquia ay nagpapahiwatig ng isang Diyos na may tatlong persona. Sapagkat binabanggit nila ang Ama, Anak at Espiritu Santo ng magkakasama. Ang doktrinang ito ay higit pang nahubog noong ika-4 na siglo sa gitna ng mga kontrobersya tulad ng pagtatalo kay Arius na nagsabing ang anak ay nilikhang nilalang at hindi kapantay ng ama. Ito ang naging dahilan ng Konseho ng Nikaya na nagpatibay sa walang hanggang pagkadyos ng anak at tumulong sa pagbuo ng doktrinang Trinitaryo. Ang Trinidad ay naunawaan bilang isang banal na kalikasan na pinaghahatyan ng tatlong natatanging persona. Isang misteryong lampas sa ganap na pagkaunawa ng tao, ngunit inihayag sa pamamagitan ng sariling pagpapakilala ng Diyos kay Hesukristo at sa Espiritu Santo. Ipinapahayag ng Trinidad ang pagkaunawa ng mga Kristiyano sa Diyos bilang isang perpekto at walang hanggang komunidad ng pag-ibig. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay walang hanggang nagkakaloob ng kanilang sarili sa pag-ibig na siyang pundasyon ng lahat ng buhay Kristiyano at kaligtasan. Ang pagbibinyag kay Jesus ay isang mahalagang sandali sa Biblia na nagpapakita ng Trinidad, ang tinig ng Ama mula sa langit, si Jesus na bininyagan, at ang Espiritu na bumababa na parang kalapati, na lahat ay sabay na naganap, na sumisimbolo sa kanilang pagkakaisa at pagkakaiba. Ang Trinidad ay makikita rin sa mga simbolikong kwento sa Biblia at sa buhay Kristiyano, tulad ng tatlong pantas, ang banal na pamilya, at ang tatlong uri ng tukso kay Jesus. Ang banal na Trinidad ay nananatiling isang malalim na misteryo na hindi ganap na mauunawaan ng tao gamit lamang ang kanyang pangangatwiran. Kilalang inilarawan ni San Agustin ito sa pamamagitan ng kwento ng isang batang lalaki na sinusubukang ibuhos ang buong karagatan sa isang maliit na butas na sumisimbolo sa kalawakang misteryo ng Diyos kumpara sa pangunawa ng tao. Ang pananampalataya sa Trinidad ay nakabatay sa paghahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kasulatan at sa buhay, kamatayan, pagkabuhay na mag-uli, at pag-akyat ni Jesus, pati na rin sa pagpapadala ng Espiritu Santo, sa halip na sa natural na pangangatwiran o pilosopikal na haka-haka. Ang mga sinaunang sulatin ng mga Kristiyano ay may mahalagang papel sa paghubog ng doktrina ng banal na Trinidad sa pamamagitan ng unti-unting paglalahad ng ugnayan sa pagitan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo bilang isang Diyos na may tatlong persona. Ang pag-unlad na ito ay hindi tuwirang nakasaad sa Bagong Tipan, ngunit lumitaw habang sinusubukan ng mga unang Kristiyano na maunawaan ang pagkadyos ni Jesus at ang kalikasan ng Diyos. Ang Didache ay nagtuturo ng pagbibinyag sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, na nagpapakita ng isang maagang triadikong formula. Ito ay nagbigay diin sa tatlong bahaging pangalan ng Diyos sa pagsasanay ng mga Kristiyano. Gayon din, si Clemente ng Roma ay nagsalita tungkol sa isang Diyos, at isang Kristo, at isang maawain na Espiritu, na nagpapahiwatig ng isang proto-trinitaryong kamalayan. Ang mga personalidad tulad nina Ignacio ng Antioquia, at Justin Martyr, ay nagpaunlad ng mga teolohikal na konsepto na nagkakilala sa mga persona ng Diyos, habang pinagtitibay ang kanilang pagkakaisa. Binigyang diin ni Justin Martyr ang hindi mapaghihiwalay na ugnayan ng Logos mula sa Ama. Bagaman minsan ay may pananaw na may hierarkiya. Ininterpret ng mga unang Kristiyano ang ilang mga talata sa Lumang Tipan bilang mga paunang pahiwatig ng mga natatanging persona sa loob ng Trinidad. Ang ganitong paraan ng pagsasaliksik sa kasulatan ay tumulong sa kanila na ipaglaban ang sabayang pag-iral ng Ama at ng Anak na sumusuporta sa umuusbong na doktrina ng Trinidad. Ang pilosopiyang Griego, lalo na ang Middle Platonism, ay nakaimpluwensya sa kaisipan ng mga unang Kristiyano sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga konsepto tulad ng logos at mga banal na paglabas. Ang pilosopikal na batayang ito ay tumulong sa mga unang teologo na mailahad kung paano maaaring maging isang kakanyahan ang Diyos sa tatlong persona. Ang ganap na doktrina ng Trinidad ay naipormalisa sa loob ng maraming siglo na nagwaka sa Konseho ng Nikaya at Konseho ng Constantinople.
Bago ang mga konsehong ito, ang mga sinaunang sulatin ay naglatag ng pundasyon sa pamamagitan ng pagharap sa palaisipan ng monoteismo at ng pagka-Diyos ni Jesus at ng Espiritu. Ang mga hindi gaanong kilalang pinagmulan ng paniniwala sa Trinidad bago ang konseho ng Nikaya ay nagpapakita ng unti-unti at magkakaibang pag-unlad ng teolohiya sa halip na isang ganap na pormadong doktrina. Ang mga unang Kristiyano ay may iba't ibang pananaw tungkol sa ugnayan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo na naglatag ng mahalagang pundasyon para sa kalaunang formal na doktrina ng Trinidad. Mga mahahalagang hindi gaanong kilalang pinagmulan bago ang Nikaya, mga proto-trinitaryong konsepto sa mga sinaunang sulatin ng Kristiyano, pagsapit ng unang bahagi ng ika-3 na siglo. Ang mga teologo tulad ni Tertullian ay nagsimulang gumamit ng terminong Trinitas at inilalarawan ang Diyos bilang tatlong persona. Iisang substansya, bagaman tinitingnan pa rin niya ang Anak at Espiritu bilang nagmula sa Ama, hindi ganap na pantay o magkasabay na walang hanggan. Iba't ibang pananaw sa teolohiya tungkol sa Anak at Espiritu. Ang mga ama ng simbahan tulad ni Justin Martyr kalagitnaan ng ika-2 na siglo ay tinawag si Jesus na Diyos at ang Logos, ngunit tinitingnan ang Anak bilang mas mababa kaysa sa Ama. Si Origen ay nagturo rin ng isang hierarkikal na ugnayan kung saan ang Anak at Espiritu ay banal ngunit walang hanggang nilikha at mas mababa. Ang mga pananaw na ito ay tinatawag minsan na subordinationist o proto-trinitarian, mga biblikal na triadikong formula ng walang ganap na doktrina. Ang mga talata sa Bagong Tipan tulad ng Mateo 28:9-10 at 2 Corinto 13:4-10 ay binabanggit ang Ama, Anak at Espiritu Santo ng magkakasama, ngunit hindi inilalahad ang mas huling formula ng Nikaya na tatlong pantay, walang hanggang persona sa isang kakanyahan. Ginamit ng mga unang Kristiyano ang mga triadikong formula sa pagbibinyag at tinawag ang tatlo, ngunit wala pang sistematikong teolohikal na balangkas, impluwensya ng pilosopiyang Griego at kaisipang Hudyo, ang mga unang teologo, lalo na ang mga ama ng Cappadocia pagkatapos ng Nikaya, ay naimpluwensyahan ng mga konseptong pilosopikal na Griego tulad ng Ousia at hypostasis. Bago ang Nikaya, ang mga kategoryang pilosopikal na ito ay hindi pa ganap na inilalapat sa Trinidad, ngunit ang mga binhi nito ay naroroon na sa mga pagsisikap na pag-isahin ang monoteismo sa pagka-Diyos ni Jesus at ng Espiritu. Iba't ibang at naglalabang kristolohiya, bago ang Nikaya, maraming magkakaibang paniniwala tungkol sa kalikasan ni Jesus. Kabilang ang modalismo, adopsyonismo, at iba't ibang gnostikong pananaw. Ang konseho ng Nikaya ay bahagi ng tugon sa mga nagkakaibang pananaw na ito, lalo na sa Arianismo, na itinanggi ang ganap na pagka-Diyos ng Anak, walang tahasang pagpapatibay bago ang Nikaya sa pagkamagkapareho ng substansya. Ang mahalagang terminong Nicene na homoousios upang ilarawan ang Ama at Anak ay hindi matatagpuan sa mga naunang sulatin. Ang mga Kristiyanong bago ang Nikaya ay wala pang ganap na nabuo na doktrina ng tatlong pantay at walang hanggang persona. Sa halip, mayroon silang mga teolohikal na pundasyon na pinag-isa ng mga sumunod na konseho. Ang banal na Trinidad sa pananampalatayang Kristiyano ay malalim na praktikal at fundamental, na humuhubog sa pagkaunawa ng mga mananampalataya sa Diyos, sa kanilang ugnayan sa Kanya, at sa kanilang pamumuhay ng pananampalataya. Sa halip na maging isang abstraktong konseptong teolohikal lamang, ang Trinidad ay may malaking impluwensya sa pagsamba, panalangin, kaligtasan, at mga ugnayang Kristiyano. Ipinapakita ng Trinidad ang Diyos bilang isang nilalang na may tatlong natatanging persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo na nagtatangi sa Kristyanismo mula sa ibang relihiyon at nagbibigay diin sa natatanging pagkaunawa sa banal na pagkakaisa at pagkakaiba. Nananalangin ang mga Kristiyano sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa Espiritu Santo, na kinikilala ang natatanging mga tungkulin ng bawat persona habang pinagtitibay ang kanilang pagkakaisa. Pinayayaman nito ang pakikipag-ugnayan ng mananampalataya sa Diyos at pinalalalim ang pagsamba sa pamamagitan ng paggalang sa triunang kalikasan ng Diyos. Ang bawat persona ng Trinidad ay may papel sa kaligtasan. Ang Ama ang nagpaplano ng kaligtasan. Ang Anak ang nagsasakatuparan nito sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli, at ang Espiritu Santo ang nagpapatupad nito sa buhay ng mga mananampalataya. Ang balangkas na ito ng Trinidad ay tumutulong sa mga mananampalataya na lubos na maunawaan ang kabuuan ng gawaing pagtubos ng Diyos. Ang pagmamahalan at pagsunod ng bawat isa sa loob ng Trinidad ay nagsisilbing modelo para sa mga ugnayang pantao. Ang pag-ibig na nagbibigay ng sarili at nakatuon sa kapwa sa pagitan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay nagbibigay inspirasyon sa mga Kristiyano na magmahalan at maglingkod sa isa't isa.
Ang maayos na pagsunod sa loob ng Trinidad ay nag-aalok din ng halimbawa para sa malusog at magalang na mga relasyon nang hindi binabawasan ang dangal o pagkakapantay-pantay. Ang pag-unawa sa Diyos bilang Trinidad ay nagbibigay sa mga mananampalataya ng katiyakan sa presensya at pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay, lalo na sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu at pagtatanggol ni Jesus. Ito ay nagpapalago ng isang personal at patuloy na ugnayan sa Diyos. Ang Trinidad ay isang Diyos sa tatlong persona, hindi tatlong magkahiwalay na Diyos. Ang bawat persona ay ganap at pantay na Diyos, ngunit sila ay magkakaiba sa isa't isa. Ito ay nagbabalanse sa mahigpit na monoteismo at sa pagka-Diyos ni Jesus at ng Espiritu Santo. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay lahat ay hindi nilikha, walang hanggan, at pantay sa kapangyarihan, karunungan, at kabanalan. Walang sinuman ang mababa o nasasakupan sa kakanyahan, bagaman nagkakaiba ang kanilang mga relational na tungkulin. Ipinapakita ng Trinidad ang Diyos bilang isang komunidad ng pag-ibig at ugnayan sa kanyang sarili. Ang panloob na banal na ugnayang ito ay nagsisilbing modelo ng perpektong pag-ibig at pagkakaisa na siyang pundasyon ng pagkaunawa ng mga Kristiyano sa kalikasan ng Diyos at kung paano nakikipag-ugnayan ang tao sa Diyos at sa isa't isa. Hinuhubog ng doktrinang ito ang panalangin, pagsamba, at mga sakramento ng Kristyanismo tulad ng pagbibinyag sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito ay isang haligi ng pagkakakilanlan ng Kristyanismo na nagtatangi sa Kristyanismo mula sa ibang mga monoteistikong relihiyon tulad ng Hudaismo at Islam. Ang Trinidad ay kinikilala bilang isang banal na misteryo na lampas sa lohika ng tao. Inaanyayahan nito ang mga mananampalataya na magpuno ng pagkamangha at pananampalataya sa halip na ganap na intelekwal na pagkaunawa. Ang konsepto ng pagkamagkapareho ng substansya ay mahalaga sa paghubog ng pagkakaisa ng Trinidad sa pamamagitan ng pagpapatibay na ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay hindi lamang malapit na magkakaugnay o magkatulad, kundi nagbabahagi ng isang banal na kakanyahan o substansya. Ibig sabihin nito, bagaman ang tatlong persona ay magkakaiba sa kanilang mga ugnayan at tungkulin, sila ay ganap na iisa sa kanilang banal na kalikasan, kapangyarihan, at kalooban. Paano hinuhubog ng pagkamagkapareho ng substansya ang pagkakaisa ng Trinidad? Tinitiyak ang tunay na pagkakaisa ng Trinidad. Ipinapahiwatig ng pagkamagkapareho ng substansya na ang tatlong persona ay hindi tatlong magkahiwalay na Diyos, kundi isang Diyos sa tatlong persona. Nagbabahagi sila ng isang banal na kakanyahan, kaya ang Trinidad ay isang pinag-isang banal na nilalang at hindi lamang isang samahan ng mga persona. Pinananatili ang pagkakapantay-pantay at walang hanggang pag-iral. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang substansya, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay pantay-pantay at walang hanggang magkasabay na umiiral. Walang sinuman ang mababa o nilikha ng isa pa, ang Anak ay ipinanganak, at ang Espiritu ay nagmumula, ngunit lahat sila ay pantay-pantay na Diyos sa kakanyahan. Pinoprotektahan nito ang ortodoksong monoteismo laban sa mga heresya. Ang pagpapatibay ng pagkamagkapareho ng substansya ay direktang tugon sa Arianismo na nagsabing ang Anak ay nilikhang nilalang at hindi ganap na banal. Ang pagdeklara na ang Anak at Espiritu ay magkapareho ng substansya sa Ama ay nagpapanatili ng paniniwala sa iisang Diyos na ganap na naroroon sa tatlong persona. Sinusuportahan nito ang relational at mapagmahal na kalikasan ng Diyos. Bagaman magkakaiba bilang mga persona, ang kanilang pinag-isang kakanyahan ay nagpapahintulot ng perpektong pagkakaisa at pakikipag-ugnayan na nagsisilbing modelo ng banal na pag-ibig at ugnayan. Ang pagkakaisang ito sa pagkakaiba ay pundasyon sa pag-unawa sa Diyos bilang isang komunidad ng pag-ibig. Pinagbabatayan nito ang Kristolohiya at kaligtasan, pinagtitibay ng pagkamagkapareho ng substansya na si Jesucristo ay ganap na Diyos at ganap na tao. Tanging kung ang Anak ay nagbabahagi ng banal na kakanyahan ng Ama, maaari siyang maging epektibong tagapamagitan ng kaligtasan na nag-aalok ng perpektong pagtubos para sa sangkatauhan.